Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Burb Alaska Gem na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa mabait na lalaki na bigla na lang naging isang napaka-brutal na mamamatay tao dahil sa mga magnanakaw na pumatay sa pamilya niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Adam at ang kanyang asawa na si Lina. Tila ay merong isang masaya at halos perpektong pamilya. Tila ay pinagpala ng isang anak na lalaki na tinawag na si Nara. Si Adam ay isang arkitekto. Tagabi na iyon, abala si Nara sa pagbuo ng kanyang bahay baboy na laruan dahil nais din niyang maging katulad ng kanyang ama, isang magaling na arkitekto. Siya ay isang matalino at aktibong bata, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, siya ay nagdurusa mula sa asma. Sa araw na iyon ay kaarawan ni Adam, at nagkaroon sila ng simpleng ngunit hindi malilimutang selebrasyon para sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay si Lina ng espesyal na regalo sa kanyang minamahal na asawa, isang mamahaling relo, at lubos na nagustuhan ito ni Adam at angkop na angkop sa kanyang kamay. Sa lalong madaling panahon, kinatok ang kanilang pinto. Sa una, iniisip ni Adam na isa na namang sorpresa mula kay Lina, ngunit itinanggi ito ni Lina at sinabi niyang hindi niya alam ang kanilang pagdating. Pinuksan ni Adam ang pinto at nakita ang isang grupo ng mga di kilalang tao na nakatayo sa harap niya. Hinahanap nila ang isang taong may pangalang Priyo, at si Adam, sa isang pagkakataon pa, ay walang ideya kung sino si Priyo dahil ang kanyang tahanan ay eksklusibong tinirahan ng kanyang pamilya. Kahit pa sa tingin ni Adam ay maling address ang mga bisita at isinara niya ang pinto, nakapasok pa rin sila sa kanyang tahanan. Inuntog nila siya sa sahig at saka siya inikabit ang kanyang mga paa at kamay gamit ang duct tape. Ang mga lalaking ito ay, sa huli ay mga magnanakaw pala. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gawain. Si Carney, ang lalaking kumatok sa pinto kanina, ay namumuno sa pagpasok sa kwarto at pagkatapos ay pagnanakaw at pang-aagaw ng lahat ng pera at iba pang mahahalagang bagay. Habang ang iba ay nag-aasikaso sa walang tigil na sigaw ni Lina. Ang tanging nagawa ni Adam ay mapanood habang sinasaktan siya ng mga magnanakaw. Pagkatapos, isa sa kanila ang naghahanap sa kwarto ni Nara kung saan siya nagtatago. Malakas na sumigaw si Nara, kaya't nagulat ang mga magnanakaw at tinaasan ang kanyang bibig. Ang matinding hika ni Nara ay nagdulot ng hindi pagkakataon sa kanya na kumapit ng mahigpit ng takpan ng magnanakaw ang kanyang bibig, aksidenteng pumatay sa batang bata. Dahil hindi ito ang kanilang intensyon, nagulat ang mga magnanakaw na makita na patay si Nara. Mga ilang sandali pa, muling bumangon si Lina at sinaksak si Carney gamit ang piraso ng bubog at tinamaan ito sa mata. Sa kasamaang palad, hindi niya kinaya ang sugat mula sa kutsilyo sa kanyang tiyan at namatay. Si Adam, na walang magawa, ay tanging nakapagmasid lamang sa karumal-dumal na pangyayari sa kanyang mga mahal sa buhay. 2 taon pagkalipas, matapos ang insidente, lubos na nasira ang buhay ni Adam. Mukhang nawala na ang kanyang pag-asa. Nawala ng mga minamahal ang isa sa pinakamatindi na pagsubok sa kanya, at tunay siyang nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang malalim niyang kalungkutan at galit ay tila nakaugat sa kanyang katawan. Mahirap para sa kanya nakalimutan ang pangyayari. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagbabukas si Adam at sinusubukang maghilam at napagpasyahan niyang bumalik sa trabaho. Gayunpaman, hindi madali para sa kanya na bumalik sa kanyang normal na buhay. Sa isang banda, kailangan niya ng trabaho, ngunit sa kabilang banda, kailangan niya pa ring maglaan ng panahon upang bumangon muli. Siya ay saka humiling kay Kian, na aksidenteng naging pinakamatalik na kaibigan niya at boss sa opisina, na bigyan siya ng karagdagang oras upang makapag-focus muli sa kanyang trabaho. Swertehan si Adam dahil may totoong kaibigan siyang gaya ni Kian na nakakaunawa sa kanyang kalagayan at kondisyon. Yamang hindi pwedeng pilitin ni Kian na patuloy siyang magtrabaho, ibinigay niya sa kanya ang isang business card sa halip. Inirerekomenda niyang kumonsulte siya sa isang psychiatrist. Bagamat ilang beses nang nakapagpatinggan si Adam sa mga psychiatrist, napag-convince siya ni Kian na dapat niyang makita ang partikular na psychiatrist na ito dahil tiyak siyang makakatulong ito sa kanya. Sa nakaraang 2 taon, namuhay si Adam ng mag-isa kung saan siya'y pinipilit ng kanyang mga sugat at lungkot. Sa kanyang bawat pangarap sa araw-araw, ang alaala ng insidente ay laging bumabalik. Sa katunayan, sa kaloob-looban ng kanyang puso, mayroong pagnanais na kalimutan ang mga nangyaring insidente sa nakaraan. Sa gayon, iniisip niya na hindi masasaktan kung susubukan niyang kumonsulte sa psikologong inirerekomenda ng kanyang matalik na kaibigan. Sa madaling pagsasalaysay, si Adam ay sa wakas ay nakipagkita kay Amanda, ang psychiatrist na inirerekomenda ni Kian. Ang paraan kung paano hinarap ni Amanda si Adam ay iba.
Hindi siya agad nagmumungkahi ng ugat ng problema na kinakaharap ni Adam. Siya ay nagpaparamdam sa kanya ng comfortable, at pagkatapos nito, siya ay nagtatanong ng mga maliit at simpleng tanong habang binabantayan ang kanyang psychological na kondisyon. Sa ganitong paraan, siya ay nakakapag-diagnose ng lalim ng pinsala sa kanyang karanasan. Sa katotohanan, alam na ni Amanda ang kwento ni Adam mula kay Kian tungkol sa kanyang malungkot na nakaraan. Ang layunin lamang niya ay marinig ito ng direkta mula kay Adam mismo. Ayon sa kanya, upang malabanan ang trauma mula sa nakaraan, kinakailangan niyang magkaroon ng lakas ng loob na balikan ang mga pangyayari. Bagamat ito ay mahirap, nagsisimula na rin si Adam na magkwento ng mas marami tungkol sa kanyang nakaraan kay Amanda. Si Adam ay umalis sa kanyang unang sesyon ng terapiya at babalik na sa kanyang opisina. Siya ay sumunod na nag-book ng isang online na taxi upang makarating sa kanyang opisina. Sa daan, may naganap na usapan sa pagitan niya at ng tsuper ng taxi na si Frankie. Siya ay tila nakakilala sa mukha ng tsuper nang tingnan niya ito sa salamin sa likod. Kaya naman tiningnan niya ang kamay ng tsuper at nakita niya ang isang tato sa kanyang kamay. Kalaunan, binuksan niya ang online na aplikasyon ng taxi at tiningnan ang larawan ng profile ng tsuper upang patunayan ang kanyang mukha. Si Adam ay tama ang naging hinala. Si Frankie, ang driver, ay ang salarin na pumatay sa kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng biyahe, binago ni Adam ang ruta at hinihiling kay Frankie na kumuha ng bagong daan, sinasabing madalas na magka-traffic ang daan na kanilang tatahakin. Sino nga ba ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Adam noon dahil sa layuning itinaboy niya ang ruta patungo sa kanyang bahay? Nang sa wakas ay nalinawagan na si Frankie, at naalala niya ang isang pangyayari sa nakaraan habang dumaan siya sa Camboha Street. Ang pasahero niyang kasama ay ang asawa ng babae at ama ng bata na kanyang pinatay, nauunawaan na niya sa wakas. Ginamit naman ni Adam ang seatbelly upang sakasakaling patayin si Frankie sa pamamagitan ng paglalagay nito sa leeg. Pagkatapos, siya'y nagmamaneho ng kotse kasama ang katawan ni Frankie patungo sa isang malayo at liblib na lugar. Nilinis rin niya ang lahat ng kanyang fingerprints upang mabura ang anumang ebidensya ng kanyang krimen at kinuha ang cellphone at wallet ni Frankie. Kinabukasan, madali para kay Adam na makahanap ng iba pang mga magnanakaw sa cellphone ni Frankie. Bilang isang paalala, hindi talaga nais ni Adam na maghiganti, ngunit matapos siyang maaksidenteng magkita muli sa isa sa mga magnanakaw, ang galit at puot na matagal nang nabubuo sa kanya ay hindi na napipigilan, kaya't nagpasya siyang patayin si Frankie. Mukhang may iba siyang mga plano, at naramdaman niyang ang trauma na kanyang naranasan ay maaring maghilom kung mapapatay niya ang lahat ng mga magnanakaw. Naramdaman niya ang kaluwagan at kasiyahan matapos niyang patayin si Frankie. Kinabukasan, bumisita si Adam sa isang auto repair na negosyo matapos malaman ang lokasyon mula sa isang larawan sa cellphone ni Frankie. Siya ang lalaki na siyang pumatay kay Nara sa pamamagitan ng pagtakipong bibig niya. Sa kabilang banda, natagpuan sa wakas ang bangkay ni Frankie ng ilang mga bata na aksidenteng nakakita ng isang kotse na nakapark sa kagubatan. Nakilala ang magnanakaw nang pumunta si Adam sa auto repair na negosyo, itinadhana na ang taong hinahanap niya ang may-ari nito. Pinakita ni Adam na ipinaayos ang kanyang sasakyan habang nagpapanggap na siya ang may-ari. Gayunpaman, hindi niya ito agad inatake, naghintay siya ng tamang pagkakataon upang isakatuparan ang lahat ng kanyang plano. Habang naghihintay na maayos ang kanyang sasakyan, nagkaroon sila ng munting kwentuhan, at ibinahagi ng lalaki ang kanyang madilim na nakaraan. Inamin niyang noon ay ginagawa niya ang lahat para mabuhay sa Jakarta, ngunit hindi niya sinabi na siya'y dating magnanakaw. Sinabi niyang nagpakita siya ng pagsisisi at nagpanata na mabuhay ng may moral na prinsipyo. Nag-uusap sila ng magaan habang inaayos ang kotse ng lalaki nang biglang ibunyag ng lalaki ang kanyang pinagdaan ng mga kaguluhan. Matapos ang lahat ng pangyayari, hininga ng lalaki si Adam na bumalik sa kanyang Talyer kung may problema pa rin sa kanyang sasakyan, at sinabi niya na bukas ang kanyang Talyer hanggang sa dulo ng gabi. Nang marinig iyon, naramdaman ni Adam na binigyan siya ng pagkakataon at nagsabi na babalik siya ulit. Si Adam ay muli na nagpapakita kay Amanda para sa terapiya. Ikinwento ni Adam ang mga kwento tungkol sa masayang mga araw ng kanyang pamilya sa buong sesyon ng terapiya. Siya ay nagsisimula na magsalaysay ng kanyang kwento, at ang eksenang ito ay tunay na malungkot. Inilalabas niya ang lahat ng bagay na natatandaan niya tungkol sa gabi ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Naalala rin niya ang mga mukha ng mga magnanakaw na dumating noong gabi na iyon. Ang kanyang buhay ay nagiging walang kabuluhan simula noon, at hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin dito. Noong isang araw, bumisita si Adam sa isang tindahan ng konstruksyon upang bumili ng martilyo, ilang mga tubo, ilang duct tape, at ilang pliers. Ang kanyang sariling pagnanasa ay lubos na sumakop sa kanya.
Nang masulingang gabi, bumisita siya sa pumatay sa gawaing buhay ng kanyang anak. Ang lalaki ay mag-isa, at nang makita niyang papalapit si Adam na may dala-dalang martilyo, agad niyang naalala kung sino si Adam. Kinumpirma niyang nagbago siya at hindi na gumagawa ng mga krimen, ngunit ang ginawa niya noon ay mali pa rin. Pagkatapos ay si Adam ay walang puso sa kanyang pambubugbog sa kanya. Kung paano si Nara ay naghirap ng maubusan siya ng hininga dahil sa pagkakasakal sa kanya, si Adam naman ay binalot ng duct tape ang kanyang bibig, inilagay ang isang pipa sa kanyang bibig, at iniugnay ito sa exhaust ng kotse. Tinimulan niyang patakbuhin ang kotse pagkatapos. Ang lalaki ay namatay na puno ng usok ng exhaust sa kanyang bibig. Matapos ipatupad ang mga lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak, mabilis na bumalik ang kaisipan ni Adam sa normal. Kaya niyang magkaroon ng kumpiyansa na mag-alok na magtrabaho ulit kay Kian. Bagamat hindi pa siya 100% nakabawi, mas maganda ang kalagayan ni Adam kaysa ilang panahon na ang nakalipas. Nagsisimula siyang ayusin ang kanyang buhay, na nag-ulo na. Pagkatapos ay pumunta siya kay Amanda, kahit wala siyang sesyon ng terapiya na gagawin. May layunin siyang makipagkita sa kanya upang humingi ng paumanhin at magpasalamat sa tulong na ibinigay sa kanya. Naganap ang isang matinding pag-uusap sa kanilang dalawa. Nalaman na si Amanda rin ay isang taong nag-iisa, nawalan din siya ng mga magulang na namatay sa isang aksidente sa kotse, at simula noon ay mag-isa na siyang namumuhay kasama ang kanyang kapatid. Ngunit bihira itong nasa bahay, palaging lumalabas ng bayan. Sa paglipas ng panahon, madalas silang magkita, at unti-unti nang lumalago ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. Ang magkasintahang pulis na nag-iimbestiga sa pagpaslang kay Frankie at sa may-ari ng Collier ay patuloy na sumusuri sa kaso, at ang kanilang imbestigasyon ay nagdulot sa kanila kay Adam. 2 pulis ang dumating sa bahay ni Adam ng umaga na iyon. Gusto nilang itanong sa kanya ang ilang katanungan dahil siya ang huling taong nag-order ng online taxi noong gabi ng insidente. Nanginginig na si Adam, ngunit swerte naman at nagawa niyang itago ito at magpumilit na maging kalmado. Tinabi ng mga pulis sa kanya na ito ay tunay na isang kaso ng lumang krimen, dahil ito'y sa huli isasara rin nila dahil ang mga pinaslang na biktima ay mga taong may mga kaso at iniuugnay sa krimen. Ang kailanawan ng isip ni Adam ay nagugulo nang magsimula ang investigasyon ng pulisya. Siya'y agad na nagsimulang linisin ang lahat ng ebidensya. Sa kabilang banda, nagsimula ang pulisya ng mas masusing investigasyon at binuksan ang mga tala ng mga nakaraang insidente. Isang katotohanan ang lumabas, ang mga pinatay na biktima ay kaugnay ng pamilya ni Adam. Sila ang mga taong pumatay at nagnakaw sa asawa at anak ni Adam. Gayunpaman, wala pa ring matibay na ebidensya ang pulisya kung si Adam nga ba ang pumatay sa kanilang lahat. Isang araw, iniimbita ni Amanda si Adam sa kanyang bahay, at pangako niyang magluluto ng espesyal na pagkain ang kapatid ni Amanda. Nang hapon na iyon, pumunta si Adam sa bahay ni Amanda, at sa kapalaran, sa araw na iyon, naroon ang kapatid ni Amanda matapos ang mahabang panahon ng pagkawala. Gaano na nagulat si Adam nang malaman niyang ang kapatid ni Amanda ay si Carney, ang lalaking minsang nagnakaw sa kanyang bahay. Hindi alam ni Adam kung ano ang gagawin, pakiramdam niya ay gulo. Patuloy pa rin niyang tinatakpan ang ginawa ni Carney kay Amanda at sinusubukang pigilin ang sarili at magpakunwari na wala lang nangyari. Nagpalitan sila ng mga magagandang bati sa hapagkainan. Pagkatapos, binuksan ni Carney ang sarili kay Adam, sinasabi sa kanya na nawawala siya dahil kakalabas lang niya mula sa bilangguan. Agad na nagbago ang atmosfera, at walang nasabi si Amanda. Aparte sa kanyang nakaraan bilang kriminal, lumalabas na magaling sa pagluluto si Carney. Tinubukan niyang kilalanin si Adam kahit na naikwento na ito ni Amanda sa kanya dati at alam niyang balo si Adam. Napaluha si Adam, hindi na niya kayang pigilan ang kanyang matinding galit. Sa dahilang may appointment siya sa isang tao, aalis si Adam sa bahay ni Amanda. Patuloy pa ring sinusundan ng pulis si Adam, at sa huli, nagkita sila ni Amanda sa kanyang opisina. Natuklasan na ni Amanda ang nangyayari kay Adam. Naghahanap rin ng karagdagang impormasyon ng pulisya, ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa kamakailang ugali ni Adam. Ipinahayag niya na pasyente niya si Adam at bilang isang psychiatrist, obligado siyang panatilihing lihim ang mga diagnosis ng kanyang pasyente. Malinaw na makikita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Kinakatakutan niyang bakat nagkasala ng pagpatay si Adam. Siya ay sinusubukan niyang pakinggan muli ang ilang mga recording ng mga usapan sa pagitan nila ni Adam noon, at pagkatapos sinusubukan niyang iugnay ang lahat ng kwento ni Adam sa pagpatay hanggang sa sandaling makilala ni Adam ang kanyang kapatid. Kawakas, napunta siya sa conclusion na totoo nga na pinatay ni Adam ang lahat ng mga magnanakaw dahil sa paghihiganti.
Sa gabing iyon, bumalik si Adam sa bahay ni Amanda matapos niyang malaman na si Amanda ay nasa kanyang opisina pa. Si Carney ay nakatira mag-isa sa bahay. Pumunta si Amanda sa tahanan ni Adam habang ito'y nangyayari sa kabilang bahagi. Sa wakas, nagkita muli si Adam at si Carney. Mayroon pa ring oras upang putulin ang buhok ni Carney, kahit sa sitwasyon, at pagkatapos ay bumalik upang makita si Adam na may kalbo na ulo. Ginawa niya ito upang maramdaman ni Adam ang damdamin ng trahedya noong gabi na iyon. Tumutok si Adam ng baril kay Carney na sadyang inilagay ni Carney sa harap ni Adam. Pagkatapos ay tapat na humihingi ng paumanhin si Carney kay Adam para sa lahat ng masasamang bagay na ginawa niya sa kanyang pamilya. Tinasabi niyang lubos siyang humihingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasamaan. Tinasabihan ni Carney si Adam na mag-isip tungkol sa kanyang kinabukasan at kalimutan ang nakaraan. Worry ko, ang baril na hawak ni Adam ay walang laman, at ang isang malupit na laban sa pagitan nila ay hindi maiiwasan. Sa dulo, si Carney ay napabagsak, at si Adam ay nagmadali na taliin siya gamit ang duct tape, katulad ng ginawa noon ni Carney sa kanya. Habang siya ay malapit ng bumasag kay Carney gamit ang martilyo, ang tinig ng isang batang lalaki ay tumawag kay Carney, tinatawag siyang Daddy. Ang anak at asawa ni Carney ay nasa harap ni Adam, at sa pagkakita sa kanila, unti-unti siyang nawala ng lakas at hindi niya kayang patayin si Carney. Si Carney ay umiiyak, hinihiling sa kanyang asawa at anak na lumayo. Siya'y nakikiusap kay Adam na huwag saktan ang mga ito. Ayos lang sa kanya kung gusto ni Adam na patayin siya, pero huwag saktan ang kanyang asawa at anak. Ilang sandaling pagkaraan, dumating si Amanda at tinangkang pigilan si Adam. Ang mga salita ni Amanda ay nagpangyari kay Adam na mapahamak, bagamat siya'y napapaamo ng pagnanasa, paghihiganti, at galit, sa wakas, nagawa niyang ibalik ang kanyang pagkontrol sa sarili. Sa dulo ng kwento, sumuko si Adam sa pulisya, gayon din si Carney, na inaresto dahil sa mga dating kasalanan niyang pagpatay sa asawa at anak ni Adam. Sa buong paglalakbay niya patungo sa istasyon ng pulisya, napapansin ni Adam na siya'y natatawa matapos ang kanyang ginawa, patuloy siyang nagtatawa ng parang baliw. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.